Yan. Sa ating house winners, who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today, gone tomorrow. Wave tossed in the ocean, deeper than the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin will look on me with love? manalangin po tayo sa mga naman ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, 73rd Founding Anniversary. Maraming salamat po sa ating punong bayan, Honorable Cesar M. Treya. Magandang gabi po. Parang madilim. Sa pinagpipitiganan po natin, pinagpipitaganan na kapitan na sobrang supportive po sa council. Dahil kami pong council ay nagplano na magpapista, magpasaya ng barangay, salamat inukehay na kagad. Sa mga kagawad pong kasama ko kay Kagawad Baro, alam niyo na rin pangalan siguro. And I can see her reading the Miss Universe, and if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah, I love the way she makes me smile, she makes me smile. Yeah, it gives me chills, it makes me blush, it gives me breath. And I can see her reading the Miss Universe, and if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah, Thank you very much, Miss Annabelle Tagupa. And our second judge is Miss Alay Lakad Magsaysay 2021. A businesswoman and an employee of LGU Magsaysay, ladies and gentlemen, one of the sponsors for Bili-Bili Kapasan 2024. No other than Miss Eliwell Ramos. A round of applause, please, to our second judge once again, our Miss Alay Lakad 2021 Magsaysay, Miss Eliwell Ramos. And our judge number 4, the representative of Barangay Kapasan to the 2024 Bili-Bili Magsaysay Turismo. Ang pinanghal na 2024 Bili-Bili Magsaysay Turismo 2nd runner-up,
Ladies and gentlemen, Miss Regine Joy Onyo. Thank you, Miss Regine Joy Onyo. And now, to complete the panel of judges, our judge number 5, the winner of Ginoong Magsaysay Agrikultura 2024. Ladies and gentlemen, Mr. Karim Bascar. Slowly every day. At para tulungan ang ating mga hurado para sa mabilisan and fair scoring and competition, Yes, thank you very much sa ating mga tabulators and sa ating nagagandahang SK, ayan, sa kanilang pag-assist. Alright, explain ko rin po ang ating criteria for judging. At ito po ang napagkas Precious Alamoto Speaker 117, representing Braxton Man.
pinaninirahan ng ating mga katutubong mangyan. Halina't kilalanin at alamin ang ilan sa kanilang mga kultura sa pamamagitan ng kanilang mga kasuotan. Ladies and gentlemen, our 8 lovely candidates for the Mangyan Attire Competition. And now let's call the candidate number 2. Our candidate number 2 is Miss Jessica Silverio Alejandro from Sitio Burialawan. Next is Bikini number 3. Bikini number 3, Miss Lian Sanito Hara from Boros Rose. Let's forward. Bikini number 4, Miss Martine Mendoza mula sa Purok Bumamela. Once again, our candidates, Bini 1 to 4.
Pinipili number 6. Yan! May Espiritu Pilit mula sa Sitio Bunol. Pinipili number 7. Miss Maria Isabel Paco Aranang mula sa Purok, San Francisco. Pinipili number 8. Pinipili number 8. Chris Rodal mula sa Purok, Pugo.
Magandang gabi po sa inyo lahat. Siyempre sa ating pong kasamahan sa council. Hindi ko matanda ng mga pangalan lang. Kompleto po sila. Sa judges po. Kilala ko po yung isa, dalawa pala, kamag-anak ko, blondie ang buhok. Sa atin, kay Sir Jojo, problema, yung dalawa, hindi ko masyadong mag-isa. Sa mga barangay tanong po, kasama. Hello. Ito na kinakatakot ko ang magsalita sa harap ng maraming tao. Magandang gabi po sa ating lahat, Barangay Gapasan, na nandito po ngayong gabi ang Sitio Pugo, Burirawan, Gulod at Gapasan. Mabuhay ang Barangay Gapasan!
sa ating pong mabait na barangay captain, Reynaldo Nabaluna, at sa aking pong mga kasamahan sa konseho, sa pangunguna ng ating kasamahan, Richard Barot, Honorable, tatanawin ko ng nalog sa inyo para magamparan ko pong mabuti ang aking tutunin. At sa lahat po ng nandito ngayon, sana ay maging matiwasay at maging maayos ang takbo ng ating programa. Yun lamang po at magandang gabing muli po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga judges po na nandito ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa aking pong kasamahan, sa ating pong kapitan, kay ay Barangay Captain Reynaldo Nabaluna, kay Kagawad Richard Barot, kay Kagawad Eugenio Nicolas, kay Kagawad Crisanto Tolentino, kay Kagawad Romulo Bautista, kay Kagawad Bernardo Ancheta, at kay Kagawad Binibini number 1, Miss Precious Hana Mortos Figueroa mula sa Coron Santan. I'll be all that you need, doctor, now what you want, baby. I want your body, real like desire. You real like the fire. Just come with me, come with me. Just gonna let it go tonight. All I want is you. Thousand shades of blue, dancing in your eyes. I'm just gonna let it go Next is our Binibini number 2, Jessica Silverio Alindato Purok, Sitio Burirawan.
candidates. And now let us welcome the second batch of our candidates, beginning with Billy. You want, baby? I want your body, all I desire. You real like the fire. Just come with me, come with me. Gonna let it go tonight. All I want is you. Thousand shades of blue, dancing in your eyes. I'm just gonna let it go tonight. Number 6. Next is Billy Isabel Bada, mula sa Turok, San Francisco.
Thank you very much, guys. Yes, at natatapos na tayo sa apat na content. Yo, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa nagkakaisang mamamayan ng Barangay Kapasan, happy 73 Foundation Day po sa inyong lahat. Sa ating mga bisita na rito, alam niyo po ang susunod. Maraming salamat po at happy fiesta at happy 73rd Foundation Day po sa inyong lahat. Muli po, maraming salamat, Sir Rico. Sa ating pong purong barangay, Pinardo Kilit na Panuna, sa aking mga kasama sa konseo, panguna ni Kagawad. All my ladies. Once again, BDBD number 1 mula sa Purong Salita, Miss Precious Hana Muertos Pinero. Yeah.
PDD number 4. Mula Miss Once again, the first batch of our candidates, here's Watsu. And now let's start the second batch of candidates. Beginning to Watsu.
Once again, our presidents and their swimsuits. Thank you very much, girls. Turn the lights low. We can do some on this heart is baby, you don't want a place to go. I hope you understand. Even while it's all that long, you can be that it's hard to stay. Baby, you don't want a place to go. I hope you understand. Don't you worry, I don't worry. I could leave my side. Oh, don't worry, I've been the way. I've been here to you. Turn the lights low. We can music on
Figueroa. Pinipili number 2 from Sitio Burirawan, Miss Jessica Silverio Alintado. Started bringing up the past, all the things you don't last, even though this isn't fair to both of us. Pinipili number 3 from Rock Rose, Miss Lian Sadilio Cara. Now this might be a mistake, broken so many but I need some time to get slowly. I'm just a fool, I still belong. Pinipili number 4 from Purok Kumabala, Miss Started bringing up the past, all the things you don't last, even though this isn't fair to both of us.
Number 7, from Purok, San Francisco, Maria Isabel Radam. Even though this isn't fair, Bini, number 8, from Purok, from Sichang Pugo, Miss Jean Sculptor Roldan. And once again, the second batch of our candidates. started bringing up the past, all the things you don't like, even though this isn't fair, the road is hard. Ladies and gentlemen, our 8 beautiful candidates. Now this might be so many ways, but I need so And this time, it's time to award. Yan, our special awards. And we are requesting our Sangguniang Bayan, member of San Jose, Honorable Konsehal Arnel Argame, and our punong barangay Reynaldo Nabaluna to award the face of the Konsehal Arnel Prize. Napaka-generous naman. And for the information of everyone, here's Konsehal
Yun, sabi ang barangay member. And then, nag-jump po siya, pinagpili niya kanyang service as sabi ang bayan member. For 3 consecutive terms, siya po ay tuloy-tuloy na nagservisyo sa bayan ng San Jose. Ayan, yan po yung track record ng leadership ng ating Konsehal Arnel Argami. Congratulations sa lahat ng ating mga candidates. Winners kayo kaagad lahat. And kung pwede lang ngayong ating major title na binibigyan pa sa ibigin sa inyong lahat. Why not, diba? Kaya na, ngayong gabi, isa lang ang tatanghalin natin. Thank you very much, Konsehal Arnel and Kapitan. And please stay on stage, Konsehal Arnel. And ng Barangay Gapasan. Sa mga puntadores, sa mga unang namuno, at hanggang sa ngayon sa kasalukuyan, sa ating pong kasalukuyang munisipal, Barangay Council, sa pangunguna po ng ating Kapitan Reynaldo mali. Oh yes, tama. Pasensya na po. At siyempre, ngayon lang po ako halos natikot. Minsan mahirapan ka at masabi, di ko na
Yes, thank you very much. Ang gagaling naman ng mga dancers. Mr. Jackson Mendoza and Ms. Russell Torres, congratulations. Sound yan sa taas. Okay. So, kung dahil ready ka na, so babasahin ko or babanggitin ko ang tanong ng 2 beses. So, pakinggan mabuti ng bago ka sumunod. So, twice kung sasabihin o babanggitin ang tanong. So, ito yung tanong. Para sa iyo, ano ang pinakamalaking problema na kinakaharap ng mga kabataan sa ngayon? At paano ka makakatulong para masolusyonan ito? Ulit, para sa iyo, ano ang pinakamalaking problema kinakaharap ng mga kabataan sa ngayon? Nakagaya mo, no? At paano ka makakatulong upang masolusyonan ito? Para po sa akin, ang malaking kinakaharap ng problema ng mga kabataan ngayon ay ang social media po. Bakit? Kasi po sa social media, nandiyan na po ang samot-saring panganib. Gaya na lang po ng rape, social harassment, lalong-lalo na po ang bullying. At sa bullying po, marami nag-depress at nagsusuicide. Marami rin pong kabataang babae ang hindi nakakapag-aral at maagang nabubuntis. Makakatulong po ako bilang isang kabataan sa paghikayat na makinig ng YDS at Youth Development Session. At panatilihin rin po natin bukas ang ating komunikasyon sa ating mga magulang. May kasabihan nga po tayo, walang magulang ang gustong mapahamak ang kanilang mga anak. Hindi, thank you. Maraming salamat. Really. Para po sa akin, ang pinakamalaking problema ng mga kabataan sa ngayon ay ang subsob sa paggamit ng social media. Sapagkat dito, ang paggamit ng social media ay nakikipag-communicate sila sa ibang tao na hindi nila kilala at may mga kabataan gumagamit din ng social media sa paraang hindi maganda. At maraming kabataan din ang nabibiktima ng cybersex na kadahilang nakikipagkita sila sa hindi naman nila kilala at sa social media lang nila nakilala. Para masolusyonan ito, gagamitin ko ang aking boses para sa mga kabataan gumagamit ng social media sa hindi tamang paraan. At gumawa ng grupo para sa mga kabataan upang masolusyonan ito. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you. Sa inyong magandang katanungan. Bilang isang kabataan po, ang
malaking problema ang kinakaharap ng mga kabataan kagaya ko ay ang pagiging mapusok. Karamihan sa mga kabataang babae ay maagang nabubuntis. Gayun din ang mga lalaking maagang nagiging isang batang ama dahil sa kanilang kapusukan. Sa kalamang ito'y isang laro-laro lamang or isang katuwaan. Gagamitin ko po ang social media para maging aware ang mga kabataang kagaya ko na walang magandang maidudulot ang kapusukan sa atin o sa atin. Hindi masamang magkaroon ng karelasyon basta alam mo ang iyong limitasyon. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, Dr. Mandy. Alright. Next is candidate number 4. Candidate number 4. Yan. Maganda na. And pwede na rin po natin i-arrange yun sa mga candidates na nasa sasakyan. Habang umakyat sa candidate number 4, i-arrange na natin candidate number 5, 6, 7, and 8. Para sa mabilis na pagyat-baba. Alright, so pa-assist na po. And walang ibang candidate na didikit, ay walang ibang pag-assist kundi yung ating mga pick-up, mga escort. So thank you very much guys. So yun po yung tama, no? Habang sumasagot yung ating candidate, ayan, kailangan bigyan natin ng katahimikan para makapag-isip ng maayos, makapag-concentrate and ma-compose ng ating mga candidates yung answer nila. So yun lang po yung maibibigay natin suporta sa ating candidate. So let us respect each other guys. Candidate number 4. Yan, punta na dito, diretso na sa ating microphone. And, yan, listen to me. Uulitin na ating chairman of the board ang katanungan ng 2 beses before you answer. Good luck. So ready na, candidate number 4? Okay. Para sa iyo, ano ang pinakamalaking problema na kinakaharap ng mga kabataan kagaya mo sa ngayon? At paano ka makatutulong upang masolusyonan ito? Ulitin ko, para sa iyo, ano ang pinakamalaking problema na kinakaharap ng mga kabataan kagaya mo sa ngayon? At paano ka makatutulong upang masolusyonan ito? Para ang kinakaharap ng kabataan ngayon ay ang teenage pregnancy. Sa ngayon ay lalong madami ang pagbubuntis sa mga kabataan nang dahil sa tukso, ngunit hindi natin sila masisisi dahil ginusto nila ito. Makakatulong ko sa isang paraan, I use my voice to advocate the youth na huwag magpadala sa anumang tukso o sa init ng ating katawan. Dahil hindi natin sila magpigilan, ang isang paraan ko lang ay we should know use sa condom. Anong ginagawa ng condom kung hindi natin ito gagamitin? Condom is used must protect to us. Condom is must protect to us to avoid pregnancy. Hindi man ako makakatulong kung paano ito iwasan, ngunit makakatulong ako sa mga kabataan kung paano hindi agad mabuntis ng maaga. Yun lang po at maraming salamat. Yes, thank you. Bilang isang kabataan, sa tingin ko, ang pinakamahirap na kinakaharap ng kabataan sa ngayon ay depression. At
maagang pagbubuntis at pag-aasawa. Dahil dito, maraming hindi nakakapagtapos ng pag-aaral dahil mas inuuna ang responsibilidad na maging batang ina. Ang aking lamang pong ang tanging ko lamang pong matutulong ay pagsunod sa isinagkatuparan ng gobyerno at tutulong ako sa abot ng aking mga part. Yan po at maraming salamat. Maraming salamat, candidate number 5. Handa na? Okay. 2 beses ang tanong at ito yun. Para sa iyo, ano ang pinakamalaking problema ang kinakaharap ng kabataang kagaya mo sa ngayon? At paano ka makatutulong upang masolusyonan ito? Ulitin ko, para sa iyo, ano ang pinakamalaking problema ang kinakaharap ng kabataang kagaya mo sa ngayon? At paano ka makatutulong upang masolusyonan ito? Maraming salamat po sa napakagandang tanong. Bilang isang kabataan, ang malaking problema ang kinakaharap ng mga kabataan katulad ko sa ngayon ay climate change. Dahil sa patuloy na pag-init o yung matinding pagkaranas natin ng matinding init ngayong panahon, naapektuhan po ang aming pag-aaral. Na dati po ay full day, ngayon na lang po ay half day. Marami po kami mga namimiss na mga activity at mga lessons. Naapektuhan din po nito, sa sobrang init, naapektuhan din po nito ang aming kalusugan. Meron po mga sakit na ubo at sikon, dulot ng matinding init. Makakatulong po ako bilang isang kabataan sa pamamagitan ng pagsali sa isang campaign na katulad ng tree planting. Dahil sabi nga nila, kung mas maraming puno, mas mahangin. Yun lamang po at maraming salamat. Kumusta ka, candidate number 7? Okay, ito yung tanong para sa iyo. Ang pinakamalaking kinakaharap na problema ng katulad kong kabataan sa ngayon ay ang teenage pregnancy. Bakit? Dahil ang teenage pregnancy ay isa sa mga pinakamalaking hamon na kinakaharap ng kabataan na hindi naman alinlangan sa ating kaalaman. Ang mga epekto nito ay maaaring magdulot ng hindi magandang impluensya sa buhay ng isang kabataan. Katulad na lamang ng mababang oportunidad sa edukasyon at pagtatrabaho. Bilang isang kabataan, gagamitin ko ang aking boses sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga kaalaman patungkol sa sex education at nang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy sa kasalukuyan. Yun lamang po at maraming salamat. Binibining ko pa sa 2019, so napaka-challenge and thankful sa mga titas dyan na supportive, o sa tita Igo, kay Tita Pinoy, thank you also my parents, and kay Joa. And update lang, I'm a graduating student from Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. Thank you. Malaking suliranin o problema ang kinakaharap ng mga kabataang gaya ko ngayon. Ito ay ang pagkalulong sa social media. Dito ay naka-explore sila at dito nila may papasok ang mga negatibong gawain na maaari nilang gayahin at may apply sa sarili. Dito ay pwedeng mangyari yung mga negatibong maaari silang mabuntis, maagang pagbubuntis. At dito ay kung mapagbibigyan man ako na makatulong sa kapwa ko kabataan, ito ay ang magkaroon ng session sa mga magulang na mahigpit na pagbabawal ng mga gadget. Dahil lahat ng bagay ay may limitasyon. Thank you. Not awarding of sashes, and absolutely not wearing a crown. It is more than that.
To have a little is not easy as it seems. You have to be very best in whatever you do. It takes time to be smiled and to be spotlight. Sometimes the waiting seems to take a little longer, and sometimes it takes forever until we find ourselves the strength that would determine when we will shine in God's face. A little is not easy as it seems. You have to be the very best in whatever you do. It takes time to be smiled and to be spotlight. Sometimes the waiting seems to take a little longer, and sometimes it takes forever until we find ourselves the strength that will determine when we will shine in God's grace. Last April 2019, I have been blessed to be here in Pilipinas Kapasal 2019, and tonight marks the end on one of the incredible chapters of my life. I have learned that if someone really wants something, we should work hard for it. There will be struggles, but we should never take them as signs of quit. Instead, as opportunities to prove himself once more and to become much better and strong. Thank our Creator for all the blessings He has showered upon me. It is truly a blessing and priceless experience that I will always treasure as I continue my journey in this life. Ladies and gentlemen, I am Shaina Mimona Moralia, your Philippine Kapasal 2019, now signing off. And I thank you. Once again, palakpakan po natin our Pilipining Kapasal 2019, Miss Shaina May Moralia. Our Miss Photogenic is pinili po ito ng ating Board of Judges, and they are in unanimous decision. This is you. Congratulations from Puro, Gumamena, Sarah J. Baza, candidate number 4. Domingo. Our People's Choice Award, our Miss Social Media Darling will receive such and 500 pesos in cash. Congratulations to our candidate number. Andito po yung screen na ating Sangguniang Kabataan. Sila po ang chairperson for the Social Media Darling, the People's Choice Award. And nag-end po ang counting at 12 noon kaninang tanghali. And it's you, candidate number 1, Precious Hannah Figueroa. Pinipili the most patient candidate na kahit na naghihintay for long time kasama ang kanyang mga kasamahan na wala pa. She is still smiling. Congratulations to Bini number 6 from our sponsor, our judge number 2, Miss Elvin Ramos. Miss Brilliant at Mami abot mo ang gift cert na ito to our candidate number Bini number 3, Miss Ian Zalipano Rose.
massage. And the winner is candidate number. The best in casual gardening, 94.4%. It's you, candidate number 3. It's Julian Zanillo Ocana. It's you, candidate number 3. Yes, Zanillo Ocana. Miss Pilipining Kapasan 2020 Career requesting the reigning Pilipining Kapasan 2019 Miss China May Moraya with our punong barangay. Yan, Catherine Naldo Nabaluta, and of course, we assisted by our judge number 2, Miss Elliwell Ramos. Ito na yung nakaka-attest sa board. Sino ba kaya? And they are both wearing green. Maswerte ng green and silver, no? Green. Oo nga. Sino kaya ang mas green? Candidate number first runner-up from Sitio Gulod. Yes, Pinapili! And ladies and gentlemen, congratulations, first runner-up, Miss Hiame Espiritu Kilin, Sitio Gulod. Ayan. Congratulations. Miss Gulod, our Pilipining Kapasan 2024 first runner-up. And now, ladies and gentlemen, the crowning moment of our Pilipining Kapasan 2024. This is you, candidate number 3. Yay! Proud of the things you've done, even though this isn't fair. Yan, and she has a chance to represent